Ang pagbabago ni Valmiki. Si Valmiki ay isang extortionist. Ang ibig sabihin ng extortionist, ang kanyang trabaho ay hindi lamang nang-hold up ng isang tao. Kung ito ay hindi makuha sa pakiusapan, na ibigay mo sa akin ng iyong pera o alaman ng iyong bag, sasaktan niya upang makuha lamang ang kanyang pangangailangan sa tao ngayon na kanyang hold upin. Yun ang ibig sabihin ng extortionist, by puwersa. Si Valmiki ay pumupunta sa isang daan at doon ay nag-aabang siya sa sino man na kanyang maho-hold up. At kung sino man ang walang swerteng ma-hold up niya, kukuhanin niya kung ano man ang meron dito. At pinupwersa niya ito upang ibigay ang mga mahalagang bagay sa kanya. Ito ang kanyang hanap buhay. Pinabibili niya ang mga nakulimbat na pera sa kanyang pangangailangan ng pamilya niya, sa magulang niya, sa asawa at sa anak. Pinsan sa kanyang paghihintay sa kalsada, kung sino man ang kanyang ma-hold up, ay napadaan naman si Narada Muni. At puwersahan niyang kinuha ang bima nito. Pagkatapos ay nagulat si Narada Muni dahil kinuha niya yung bima. Sabing gano'n ni Valmiki kay Narada Muni. Wala na bang iba kundi itong bima lamang ang maibibigay mo? Baka meron ka pang may mahalagang bagay dyan sa iyong katawan. Gano'n. Ang sagot naman ni Narada Muni, wala na akong iba pang pag-aari kundi ang bima na yan na bigay pa sa akin ni Krishna. Sige, sa'yo na yan. Sabing gano'n. Pero, alam mo ba na ang iyong gawain ay may mabigat na karma o balik sa iyo? Yun ang sabi ni Narada Muni. Ang sagot naman ni Valmiki, di bali na. Di bali ng karma na yan. Hahatian at sasaluhan naman ako ng aking mga magulang, ng aking mga anak at ng aking asawa. Dahil ang lahat ng kinikita ko mula dito sa gawaing ito ay ginagamit ko naman, pinabibili ko ng aming makakain at kung ano pang aming pangangailangan. Sabi naman ni Narada Muni, sige, umuwi ka. Itanong mo sa iyong asawa, sa iyong mga magulang, sa iyong anak, kung hahatian ka ba nila at sasaluhan sa karma na darating sa iyo. Kaya napaisip ngayon itong si Valmiki. Sabi niya ganun, sige, uuwi ako, wag kang aalis dyan, ibabalik ko ang bima mo. Pero kailangang hintayin mo ko. Pagka maganda ang sagot ng aking mga pamilya, ay babalik ko sa itong bima mo na to. Sabi nga ganun. Umuwi nga si Valmiki at pinulong niya ang kanyang pamilya. Ang sabi niya ganun, sa harapan ng pamilya, anak at asawa, may kaagipat pa lang karma ang ginagawa kong hanap buhay na to. Hahatian at sasaluhan niyo ba ako sa karma na darating dahil pinagsasaluhan naman natin kung ano man ang nakulimbat ko? Sabi niya ganun. Ang sagot ng asawa, ng anak at ng magulang niya, aba hindi. Di ka namin hahatian at sasaluhan sa karma mo. Meron na kaming sariling karma na pinagbabayaran. Nalungkot ngayon si Valmiki sa sagot ng asawa at ng magulang at ng anak niya. Kaya bumalik siya kay Narada Muni. Ibinalik niya ang bima. Ang sabing ganun ni Valmiki, hindi pala ako sasaluhan ng aking asawa, anak o magulang sa aking ginagawin, sa aking gawaing ito. Ako lamang palang mag-isa ang magdurusa sa karmang ito. Ayoko magkaroon ng mabigat na karma. Sabing ganun. Anong gagawin ko?
Sabi niya kay Narada Muni. Ang sagot ni Narada Muni, kailangan magbago ka ng hanap buhay. Kailangan mag-chant ka para makapag-atone ka o makabayad sa iyong sala. Ano naman ang i-chant ko? Sabing ganun ni Valmiki. Ang sagot ni Narada Muni, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sabi ni Valmiki, hindi bagay sa akin yan. Napakasama akong tao, hindi bagay sa akin yung chant na yan, yung mantra na yan. Ibahin mo. Sabing ganun ni Valmiki. Sige. Ito na lang ang i-chant mo, Mara, na ang ibig sabihin ay kamatayan. Ayan ang bagay sa akin. Sabi niya ganun. Yan ang bagay sa akin na mantra. Kanya yan ang i-chant ko, Mara. At ibinalik niya nga ang bima ni Narada Muni. Pagkatapos nun, lagi na siyang nag-chant ng Mara, Mara, Mara. Paulit-ulit niya itong i-chant, Mara, 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 araw at gabi. Kasi gusto niya mapagbayaran agad yung mabawasan yung kanyang karma. Mara, 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 Mara. Hanggang sa kalaunan, Rama na pala yung kanyang naririnig. Pagkatapos nun, ay nababawasan na nga ang kanyang karma sa kanyang sa pag-atone. Nababawasan na ang karma niya, napupurify na siya. Hanggang sa talagang tuluyan na siyang na-purify. Naging devotee na siya ni Narada Muni. Sa katunayan, siya ang nagsulat ng nobela na Rama na yan. Naging disipulo siya ni Rama. Yung Rama na yan, si Valmiki ang sumulat noon. Ang istorya ni Lord Rama at ni Lord at ng kanyang asawa niya si Sita. Haribol.